The president firmly responded to the threat posed to him, the First Lady and House Speaker, by the second highest official of the land. Such threat, especially one issued publicly against the leader of the land, will always be taken seriously. That is why authorities are conducting an investigation regarding the pronouncements of the Vice President. PTV's Noel Talakay has the full details. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. President Ferdinand Marcos Jr. addressed recent threats made by Vice President Sara Duterte against him, First Lady Liza Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Despite this, the president emphasized the importance of upholding the rule of law and expressing his commitment to serving as the nation's leader. The National Bureau of Investigation, or NBI, is set to subpoena Vice President Duterte following her threatening remarks directed at the president and his family. During the press conference at the Malacanang, NBI Director Jaime Santiago announced that Facebook had approved the request to preserve the video wherein Vice President Duterte aired her threats. The investigation also seeks to identify an individual whom Duterte allegedly instructed to carry out an assassination of the president. Gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito, kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay, hindi lang po sa Pangulo, kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. The NBI also said it has begun conducting an investigation if they had just ignored the statement of the Vice President that she would cut the President's head off. By this time, the NBI and the Department of Justice vowed to leave no stone unturned. DOJ Undersecretary Andres says even the crime has not yet occurred, the person who are part of the plan for the assassination of the President and his family will still be held into account. Right now, we are open to all possible crimes, and we are not looking at one particular offense, criminal offense. But as I said, definitely there will be criminal and other legal liabilities that will be enforced against the plotters and those who will execute it and those who took part in it. First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case, and the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures. The NBI also explained the reason for not arresting the Vice President immediately out of the courtesy for her position, a high respect for her, plus the strict observance of due process. However, the NBI says it is giving the Vice President a 5-day allowance to face the agency and dispute the allegation. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena. The DOJ also says
It is letting the House of Representatives decide whether to file impeachment proceedings against the Vice President. Moreover, Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales says that threatening the president is not only a criminal act but also shows a lack of leadership. While Senate President Francis Escudero advised the closest friends of VP Sara to tell her not to be impulsive in expressing her hard comments to the public. From PTV Manila, Noel Talakay, Balitang Pambansa. Pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department, at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.